Tuloy ang pag-ati ng GMA News sa mga nangunang balita ngayong Lunes. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Angeles, Pampanga kung saan nga nangyari yung malagim na pagguho ng 9-story building na makikita nyo po sa aking likuran. At dito po sa isang banda ng lugar kung saan nagtayo ng incident post yung mga kinauukulan, meron din po silang tinatawag na Victims and Families Facility kung saan inaasikaso naman po ng DSWD yung mga pamilya, mga kaanak ng mga nawawala pa na pinaniniwala ang natabunan ng guho. Sa punto po ito, makakausap po natin si Lea Mendoza. Isa po siya sa mga kaanak ng mga nawawala pa hanggang sa puntong ito. Magandang umaga po sa inyo. Sorry po sa sitwasyon, no? Dito po tayo, ma'am. Magandang umaga din po, ma'am. Alright. Kayo po ba ay nabigyan na ng impormasyon kung ano po ang sitwasyon ng inyo pong asawa? Yung asawa po kasi niya, yung hindi pa mahanap hanggang sa ngayon. Wala pa po, ma'am. Umpisa po kahapon pagdating ko dito, wala pa po silang update sa amin. Sa dami naman po ng tao, sa dami nang pwedeng mag-rescue, bakit wala silang may update sa amin kung ano nang nangyari sa loob? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng impormasyon lang? Yung asawa niyo po ay isang construction worker dito. Bakit po siya nandito sa gumuhong building po na ito? Ano po yung ginagawa nila? Stay-in po ba sila? Nagtatrabaho, stay-in sila dyan, nakabaraks, kasama yung foreman niya, saka yung ibang mga kasamahan niya. May kinakwento po kayo sa akin kanina. Kailan niyo po huling nakausap ang asawa niyo at ano po sanang hinihiling niya sa inyo? Sabado pa po ng gabi, usapan po talaga namin. Pupunta ako dito kahapon. Kasi dalawin ko daw siya kasi matagal na nga siya dyan. Kaya pumunta po ako dito kahapon. Dito ko din lang po nalaman na nagkaganyan na yung building na yan. So hindi niyo po nalaman nung mangyari nung madaling araw? Hindi pa po. Kaya kahapon po pagdating ko, nagtanong na po ako sa kanila kung anong update, may na-rescue na ba. Meron na naman daw po. Yung iba nasa barangay hall. Kaso yung asawa niyo wala pa po? Wala pa po. Ano po yung nais niyo pong marinig sana sa mga Missing pa daw po yung asawa ko dyan. Ano po sana yung gusto niyong marinig sa mga kinauukulan? Gusto ko lang sana pong mangyari. Dapat naman po kada oras, 24 oras na po, wala pa silang nagagawa. Wala pa silang na-update sa amin kung buhay pa ba o ano nang nangyari sa aming mga pamilya nasa loob. Madami po kami nag-aantay dito. Alright. Sige po, ipaparating po natin ang inyo pong concern po. No? Kausapin din po natin, ma'am, kayo po, si Lorena Angkaw. Kung si ma'am kanina ay construction worker po yung kaniyang asawa, ito naman po yung inyo pong kapatid, no, tsaka hipag, ay vendors po. Ano po yung sitwasyon na bigyan na po ba kayo ng update tungkol sa kapatid nyo po at hipag? Wala pa po. Ang gusto lang po sana namin, kada po lalapit kami doon, manghingi kami ng update, nagagalit pa po sila. Ang gusto lang po namin malaman kung ano, buhay pa ba o patay na yung kapatid ko tsaka hipag ko. Gaano po kahirap yung pinagdaraanan nyo po napakahirap ngayon? Po ma'am, napakahirap po. Magmula po nung Sabado ng alas 2, andito na po kami. Hanggang ngayon po, nandito pa po kami. Wala po silang bagong update na binibigay sa amin, lagi na lang po ganyan. Pag nagtatanong kami, galit pa sila. Alright. Siguro mahirap din po kasi yung sitwasyon na pinagdadaanan nila. Naiintindihan po ko po na mahirap po talaga, hindi basta-basta makakagalaw. Ang hinihingi lang naman po namin yung update Sige po. I-update nila kami. Alright, ma'am. Ipaparating po natin yung inyo pong mga concerns, no? So, mga kapuso, thank you po sa inyo, sa oras po ninyo. Ipaparating po natin ang inyo pong concerns. So, mga kapuso, narinig po natin yung concerns ng ilan sa mga kaanak, ano? So, sa punto pong ito ay aalamin po natin yung latest na sitwasyon na makakausap po natin si Ma'am Sahili. Ma'am, una po sa lahat, yung mga pamilya po kasi na nandun, syempre nag-iiyakan, emosyonal. Yes. Ang nais lang po sana nila, mabigyan daw sila ng update every once in a while kasi napakahirap, napakasakit na hindi nila alam kung buhay pa ba yung kanilang mga kaanak. Ano po ba yung pwede natin mabigyan na assurance? We do understand po yung kanilang nararamdaman na sa ngayon po ay talagang unstable sila. But right now, we can make an assurance na ginagawa po nating lahat ng ating mga rescuers ang kanilang, lahat ng kanilang magagawa para ma-rescue pa po natin yung kanilang mga families. Kaya nga po ang sinasabi natin kanina is that after nung ating retrieval operations ng dalawang victims ay itutuloy po ulit natin yung sectoral scanning and thermal scanning po. And yun po kasi para i-make sure po talaga natin na
meron pa po tayong maisisave na family. And right now po, yun po yung aming target after the retrieval operation of the 2 victims. And as of 7:20 nga po this Okay. morning, Sige ma'am, yung i-announce isa niyo po. dun sa dalawa, coming from Sector 1, ay na-retrieve na po natin. And wala na po siyang buhay at na-transport na po siya ng ating ambulance kanina sa Lasatin Hospital po So, ulit. ibig sabihin po, We have tatlo now na? 3 confirmed dead po from the bulletin right now. And ang missing pa rin po natin is 18 as of So now. 18 pa rin ang 18 pa rin nawawala po. kahit na confirmed dead na po yung Yes isa? po. Kasama po sila sa bilang ng 18. Kasi hanggat alright. hindi po natin siya nailalabas sa hot zone, part pa rin po siya ng count. Meron pa po bang signs of life doon sa 18? Yun po ay hindi ko kayang bigay pa ng assurance kasi after po ng retrieval operation sa Sector 2, magkakaroon pa po ulit tayo ng thermal scanning and that would signal kung meron pa po tayong rescue operation na magagawa. And kapag wala na pong signs of life, yun na po ang ating retrieval operations. We are still in the rescue mode, hindi pa Yes to po. retrieval. Yung isa lang po sa Sector 2 na nakita natin ang retrieval. Yung pong after nitong Sector 2 na retrieval, magkakanda po ulit tayo ng another search and rescue and thermal operations po. Thermal scanning Okay. operations po. Pero ma'am, kasi di ba ang sinasabi mga construction workers po yung ibang nawawala, nasa barracks po sila nung panahon Yes na yon. po. Hindi po ba isang lugar na lang ang pinaghahanapan nyo o marami pa po kayong 4 pinaghahanapan? quadrants pa rin po yung 4 ating quadrants. pinaghahanapan. At gaano kalaki, kalawak to, gaano kahirap? Approximately 1,500 to 2,000 square meters po yung working area natin. And ang pinakamahirap po kasi is, ang estimated namin po is 9th floor po. Yung topmost po na nakikita natin right now, ika-9th floor na po siya ng building. So, kung titingnan po ninyo, ito 2 palapag lang, ganyan na lang nag-shrink siya. So, yung 9 floors, ganun po kabigat yung dumagan dun sa Alright. ating mga construction workers inside. Alright, naintindihan po natin at patuloy po kami makikibalita Yes, sa inyo. Maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin. Ma'am Maria Lea Sahili, siya po ang PIO ng Bureau of Fire Protection Central Luzon. Magandang umaga po sa Thank you inyo po, ma'am. at good luck po sa ginagawa Yes niyo po. pong operations Thank po. you po. Balik po muna sa studio. Si Senador Sherwin Gatchalian ang napiling maging Senate President ng kasalukuyang minority sakaling magpalit muli ng liderato sa Senado. Ay kay Senador Ping Lacson, pinili nila si Gatchalian dahil wala raw kaaway at paraan niya maibalik ang dating Senado. May unang balita si Dano Tingkungko. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibango namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kaming mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may tsansa bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga eh. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang maging Senate President. Dagdag ni Lacson, maaari rin namang manatili si Cayetano bilang Senate President. Pero Posible mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Siya lang yung mag-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12, Yes, sir.
napaka-awkward ng posisyon ng Senate President. Parang kahiyahiya na yung kanyang posisyon. Nakatayo lang siya doon na wala naman sa majority. Sakaling maluklok si Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Lacson, hindi problema na maging presiding officer ito ng impeachment court. Maganda nga anya na nakonvina ni Cayetano bilang impeachment court ang Senado. Paniniguro rin ng Senador, evidence-based ang magiging desisyon ng kanilang grupo kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw naman magsalita ni Lacson sa ulat na may grupo ring nagtutulak na ibalik bilang Senate President si Senador Cheese Escudero. Ayoko nang pag-usapin yon kasi yung usapan na yon hindi open yon sa yung kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. Sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad para mapalitan ng liderato. Ang sa amin, ang talagang primary o main concern naming 11, ibangon yung Senado. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag si Senate President Cayetano pati si Gatchalian at Escudero pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko, GMA News. Tiniyak ng Commission on Elections na makikipagtulungan ito sa Office of the Ombudsman kaugnay sa mga reklamong isinampa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Inireklamo ng plunder at indirect bribery si Marcoleta dahil sa natanggap niyang 75 billion pesos na donasyon noong January 2025 pero hindi idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses o SOSE. Pinagpaliwanag ng COMELEC si Marcoleta noong November 2025 kaugnay niyan. Ang idinahila ni Marcoleta natanggap niya ang pera bago magsimula ang campaign period kung kailan hindi pa siya maituturing na kandidato. Ipinatigil ng COMELEC ang kanilang motu proprio investigation noong March 2026 dahil hindi nakitaan ng election offense si Marcoleta. Pero batay sa reklamo ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman, natanggap ni Marcoleta ang pera nung siya'y kongresista pa. Hindi man daw maituturing na election offense pero maituturing daw na plunder ang sunod-sunod na pagtanggap niya ng pera. Dawit din sa reklamo ang 3 donor ng pera na sila dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotle Baluyot Viray. Nauna ng kinwestiyon ni Defensor kung paano ito maituturing na plunder gayong wala naman anyang sangkot na pondo ng bayan. Sinisikap pa rin kunin ang pahayag ni Marcoleta at ang 2 pang donor kaugnay sa reklamo.